Okay, ayan, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog na naman, no? Tuwang-tuwa po tayo sa nangyari sa Cebu kahapon, no? Na sobrang dami po ang mga tao doon na pumunta dahil lang makita itong si former President Duterte. At kitang-kita natin doon na yung tao po ay pagod na po dito sa Administrasyong Marcos. Maraming sinasabi doon si former President Duterte na especially doon sa gold reserves, di ba? Na shock tayo lahat doon na kawawa pala yung bansang Pilipinas dahil itong administrasyon na ito, ibinebenta na po yung gold reserves natin at ito ay merong malaking epekto po sa ating bansa, no? Magmukhang wala ng value ang ating pera, no? At isa dito sa mga highlights na sinabi ni former President Duterte ay yung hinahangaan niya si Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, na kung siya po ay merong mga kaso, kung siya ang papipiliin, si Rodante Marcoleta po ang gusto niyang maging abogado, di ba? Kitang-kita naman di ba? Kitang-kita natin at yung kagalingan ni Marcoleta, sobrang talino ni Marcoleta. So itong video na ito, ipapakita ko sa inyo itong speech o talumpati ni Congressman Rodante Marcoleta dyan sa Cebu sa indignation rally na ibinuking niya, ibinulgar ni Marcoleta ang kabalastugan dyan sa Kongreso. And in particular, sa kabuuan ng Administrasyong Marcos. Okay? Alam naman natin na hindi na po maganda ang ginagawa ng administrasyong ito. Marami na pong mga issues na hindi nila pinapansin. Maraming mga issue na walang direktang answer, walang direktang explanation na yung taong bayan po ay alam kung ano ang mga nangyari. Example dyan, yung mga BICAM scandal, di ba? Yung mga billion-billion po na mga nanawawalang pera na dapat nilang i-explain. So, itong talumpati ni Marcoleta, pakinggan po natin ito at magre-react po tayo dito kasi marami pong mga ibinuking at ibinulgar itong si Rodante Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, paki-subscribe at paki-follow sa Donmar TV kung bago ka pa lang dito sa aking channel para updated kayo lagi sa ating balita. Okay? And yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung nag-a-upload tayo ng mga bagong videos. Ma-notify yung cellphone ninyo. Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Okay, ito, panoorin na natin itong talumpati ni Marcoleta at magre-react tayo dito. Okay? Marcoleta, pasok! Yan, play. Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Correct. Yes. Kasi, Anong ibig sabihin ni Marcoleta na matatapang kayong lahat? Alam naman natin na merong mga kababayan natin na nagtitiis po sa Marcos administration. Kasi takot sila Takot sila. Kaya nga ako, lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV, masasabi ko, kayo po ay mga matatapang lahat. Kasi, pinanindigan ninyo kung ano yung tama. Ano yung tama? Si Duterte yung tama.
Bakit yung mga taong nakasuporta dito sa administrasyong Marcos nagbulag-bulagan kayo? Alam ninyong niloloko na kayo. Marami na pong mga issues na hindi po makapag-explain itong administrasyon na ito. Bulag-bulagan pa rin kayo, nagtitiis pa rin kayo. Ha? Kaya nga, sabi nila, maisog. Kasi we stand for what is right and what is truth. Okay? And what is true pala. Di pala truth. What is true? What is true? Yan tuloy, narong grammar tayo eh. Hindi tayo marunong eh. Diba? Pakinggan natin si Marcoleta dyan. Patuloy. Po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko sila. Actually, Marcoleta, ikaw na lang yung matapang. The rest, walang bayag. Yung si Dan Fernandez, wala na. Takot kay tambaluslus. Si Paduano, tapang-tapangan, pero walang prinsipyo. Imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Correct. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman akong ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na po tayo sa korupsyon ngayon. Kaya humirap ng humirap ang ating buhay. Kaya nga, alam niyo sa totoo lang, nakakagalit alam niyo kung sino ang una kong i-blame dyan? Si Bongbong Marcos. Hindi, pinabayaan niya eh. Marami na pong mga corrupt officials sa bansang Pilipinas. Ikaw, presidente ka, wala kang ginagawa. Yeah, di ba? Tapos makikita na lang namin, nandun sa Malacanang, nag-concert ka, di ba? Sinong hindi magagalit dyan? Laganap na yung korupsyon, harap-harapan. Instead na kakampihan mo yung taong bayan, wala, mas kinakampihan pa niya yung mga buhaya. Nakakagalit. Kaya, itong mga senador na inendorso ni Tatay Digong, ito yung mga tao na may paninindigan eh. Ito yung mga tao, mga senador na may utak at puso sa mamamayang Pilipino. Tunay na gustong pagbabago. Hindi kagaya ng mga bangag na mga senadors dyan
na wala. Pera-pera na lang ang kanilang prinsipyo eh. Bihira na lang tayo makakita ng isang tumatakbong senador na kagaya nito ni Marcoleta. Bihira na lang kayo makakita ng taong ganito. Kaya ito si former President Duterte, hangang-hanga dito sa taong to eh. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa corruption. Correct. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Correct. Sinasabi ko po sa kanila ito. Ngunit, imbes na pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Kawawa nga eh. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako. Grabe. Sa Committee on Energy. Nandyan sila kagarapal. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po. Imagine ha, ipinaglaban yan lahat ni Marcoleta. Pero anong ginawa nila? Ha? Inalis nila si Marcoleta? Nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Grabe. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Correct. Ang gusto kasi yung bill na ipinasa ni Marcoleta, may kinaugnayan yun sa buhay nating Pilipino. Di ba? Yun naman eh. Basic yun eh. Basic. Presyo ng kuryente, tubig, mamahaling mga pagkain. Yun ang isinusulong ni Marcoleta na bababa yan lahat. Kasi kung yung mga bill na kanyang ipinasa, kung papansinin yun, tayo, taong bayan ang makinabang doon. But dahil sa pamumulitika, tinanggal yun lahat nila. Ayaw nilang pansinin. Ang tanong, dapat pa ba nating iboto yan, yung mga buaya na yan? Kaya nga, kayong mga loyalista, huwag kayong sarado yung isip. Kayong mga loyalista, huwag kayong magtiis dito sa Administrasyong Marcos. Wake up! Sila siguro tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Hindi. Pati dito sa amin sa Negros, hindi. Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Grabe. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na nang humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa Commission on Appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit. O, di ba? Matatandaan nyo,
Kaya pala, ang daming pumirma doon sa impeachment ni VP Sara ng mga kongresista. Diba? Kasi takot sila eh. Takot sila na magaya ni Marcoleta na tinanggalan lahat. Pati allowance tinanggalan. Pero si Marcoleta walang paki ha. Wala siyang paki. Basta ang importante, taong bayan. Yung mga kongresista dyan, nandyan, ngayon sa House. Lahat yan takot. Alam ko na alam nila na si Duterte yung matino na leader. Pero wala silang choice, yung mga kongresista na yan, wala silang choice dahil magigipit sila kapag hindi sila sasabay kung ano yung desisyon ng kanilang tambaluslos na speaker. Di ba? Ito, yung may bayag, itong si Marcoleta. Makipaglaban kahit nadidihado yung sarili niya. Yung mga guarantee letters na binigay namin, yung mga pondo namin sa ospital, biglang finraise po lahat. Grabe. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Correct. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. Tingnan po ninyo ang nangyari. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. Correct. There is no basis for that. Alam mo, Congressman Marcoleta, ang basihan po ng mga 200 congressman na pumirma dyan, pera lang. Pera-pera yung basihan. Pumirma dahil sa pera. Eh, anong tawag mo doon? Mga mukhang pera. Basta ito lang yung masasabi ko, ha? Ito lang yung masasabi ko, ang gaba, dili magsaba. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang iniimbestiga ninyo? Correct. There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. Imagine that one. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo. Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Grabe to. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Yan nga. Kayong mga tuwad ko, especially ikaw, Martin Romualdez. Bakit? Yan ang malaking tanong eh. Bakit ang opisina lang ni Vice President Sara Duterte ang inyong pinaimbestigahan? Dahil ba kalaban ninyo? Dahil ba threat si VP Sara maging presidente sa 2028? Kaya kailangan yung gurgurin ang kanyang opisina? Para magmukhang may kasalanan si VP Sara? Bakit? Bakit hindi nyo imbestigahan ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Meron mga 400 agencies dyan na merong confidential funds. Hindi nyo inimbestigahan? Si VP Sara lang talaga? Siya at siya lang talaga? Para magmukhang may kasalanan? Itong mga loyalistang mga bangag na mga supporters rin na paniwala rin ninyo. Di ba? Kaya kayong mga loyalista, wake up. Isn't it obvious na si VP Sara lang po? Sinisingle out nila. Unfair yan.
125 million confidential funds kukurakuti ni VP Sara? Are you sure? Hindi po. Billion-billion na po ang mga corruption ngayon. Yung mga 100 million lang na mga confidential funds, naka-allocate na yan kung saan yan igagasta. Sobrang liit niyan. Pero nakatutok kayo dyan kay VP Sara. Maraming problema po na billion-billion na dapat yung sagutin. Pero nakatutok kayo kay VP Sara. Ganyan kayo kagarapal. Ganyan kayo kainggit kay VP Sara. Ha? Ganyan kayo ka-insecure ni VP Sara. Ganyan kayo kakapal ng mukha. Sobrang kapal talaga. Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one office tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Correct. Sila lang ang mandato eh. Ang COA po ang may mandate. O sa Bisaya pa, mando. Na sila lang ang makapagsabi na kinurakot ni VP Sara yung confidential funds na yan. Sila lang ang makapagsabi. Hindi kayong mga kongresista. Trabaho ninyo, gumawa ng batas. Hindi para mag-investigate at magdesisyon na kurakot ang isang ahensya. Pero anong sabi ng COA? Malinis at nabigay lahat ng mga requirements ni VP Sara. Grabing paninira ninyo. Tama yung sinabi ni VP Sara, ang gaba talaga di magsaba. Tingnan nyo, kayong mga kongresista na naninira kay VP Sara, there will come a time mapapahiya kayo. Sa ngayon, mukha kayong tama sa mga nililin lang yung mga taong bayan. Nagmukha kayong tama. But there will come a time makita rin ang katotohanan ng bansang ito. Ha? Ang grabe niyong magpalusot. Mga walang prinsipyo kayo. Dahil laki pala ng mga ayudang binibigay. Yun ang inuuna ninyo. Mga sariling interest ninyo. Kapal ng muka ninyo. Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun eh. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito? Opo. Eh bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Grabe. Mga Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? Correct. Di ba? Itong mga kongresistang pumirma, ang kakapal rin ng mga mukha eh. Dapat, you have to ask your constituents. Kung ikaw congressman ka, tanungin mo yung mga, mga tauhan nyo dyan sa probinsya nyo.
Pero hindi yan nangyari. Sila lang ang pumirma dahil sa kagustuhan nila. Dahil siguro, di umano sa pera. They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Yan ang pera nga. Hindi sila mabigyan ng pera para sa mga proyekto nila. Takot sila. Walang mga bayag eh. Ay nako. Nakakasawa na itong gobyernong, itong style ng ganito. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Grabe guys, sobrang mabigat tong mga sinasabi ni Marcoleta dito. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. Tama. Yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, binabaliwala mo bongbong. Binabaliwala mo tambaluslos. Nakakahiya kayo, ang kapal ng mukha ninyo. Ha? Triggered na kayo eh. Yung Iglesia ni Cristo po, hindi na po kayo iboboto. Yan ang tandaan ninyo. Ha? Bangag ka. Bangag ka. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng pagpapasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible. Imagine that one, ha? Kung si Bongbong Marcos ang mag-rally, 'di ba? Kung sila yung magra-rally, walang ganito.
Yung tao, wala. Nakaganon lang yung mga tao, oh. Pero kapag si Tatay Digong na ang magrarally, nagsisigaw talaga yung mga tao. Nafi-feel ng tao talaga ang mga sinasabi. Doon sa kabila, nakatulala lang kasi ayaw nila yung mga kandidato eh. Diba? Pero kapag sila yung magsasalita sa entablado, ang mga tao po are very responsive. Kasi nafi-feel eh. Nafi-feel ng tao yung mga sinasabi ng mga kandidato dyan. Kasi that's the reality eh. Yun ang katotohanan eh. Yung mga sina Pacquiao, sina Soto, sina Bongbong Marcos na nagsasalita sa entablado, hindi mafe-feel ng tao. Kasi alam nila, puro pambubola at kasinungalingan lang ang nangyayari. Yun ang totoo ha. That's my observation. Is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa buaya talaga. Project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. Dapat labanan natin yan. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. To remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. Correct. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be. Kasi nagmamadali silang ipa-impeach itong si VP Sara. Dahil si Tambaluslos gusto nang maging Vice President. Ang kapal ng mukha mo, garapal ka. Sa Bisaya pa, baga kag nawong, baga kag face, nakadako laman imong tiyan. Done. It cannot be done. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong 9 na senatorial balls ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganon po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes. Para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun pong mangyayari. Pasensya na po kayo kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman nila, di naman yata tinatablad yung mga mukha ng mga tao na yan. Tulungan niyo po kami. Tama si Marcoleta.
tulungan natin itong PDP Laban na manalo dahil para naman sa atin to eh. Okay? Tulungan natin guys. Bago ako magtapos, meron po akong ibubulong sa inyong lahat. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ako kamong tanan. Ano po? Ayan po yung Magandang gabi po sa speech, talumpati po ni Rodante Marcoleta sa Indignation Cebu Rally. Okay? Sobrang ganda po yung speech ni Marcoleta. Totoo naman eh. Kahit saang banda, kahit ibaliko-baliko mo, tama talaga sinabi ni Marcoleta. Harap-harapan eh. Ang kakapal ng mga muka na nila eh. Sabi pa nga ni Marcoleta, kung walang boses, kung walang magsusulong nito sa mga reklamo natin, lalaki at lalaki ang mga ulo niyang mga buhaya na yan eh. Kaya it should start from us, Filipino people. Kaya tulungan natin. Iboto talaga natin ang mga PDP Laban kasi po, sila lang po ang makapagtulong sa taong bayan na maiwasan itong mga korupsyon na ito. Di ba? Okay, so kayong mga nanonood dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. Okay? Patuloy ang usapan natin sa comment section at mga argumento natin. Okay? And don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito at i-subscribe ang Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? And meron tayong pangalawang channel ha. Ang pangalawang channel natin is Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Dagdagan nyo lang Donmar TV tapos Balitang Totoo. Yan yung pangalawang channel natin. Nag-a-upload rin ako doon ng mga videos na hindi ko ina-upload dito sa aking main channel. Okay? So, ayan guys. Sa mga nanonood, ng mga audience, mga moderators ko, see you. And maraming salamat. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking reaksyon, opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? See you in my next video guys. See you in my next vlog. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.